manalangin? Jonalyn, paunahan mo. Oh God, Almighty, behold us, thy children, offering day to day the Lord is Christ. Help us, dear Lord, to be nature in our peace, and in our hearts, in our sight. That we can merit the blessed gospel as we realize our need of repentance. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po, teacher. Kamusta ang hapon ninyo? Okay lang po. Okay. Pwede na kayo umupo sa inyong upuan. May ilipan ba kayo sa klase? Wala po. Okay, mabuti kung gayon. Kasi marami tayong gagawin ngayong araw na ito. So, bago tayo magsimula, gusto ko muna, meron muna tayo mga kasunduan na susundin. Unang-una, ano ang dapat inyong gawin kapag ang inyong guro ay nagsasalita dito sa unahan? Yes, RM. Huwag makipag-usap sa kapatid. Magaling. At ano pa, Charlotte? Hindi nang mabuti. Dapat kayo makinig ng mabuti nang sa gayon ay kung tatanungin kayo ng guro ay makakasagot kayo. At pangalawa, ano ang gagawin ninyo kung gusto ninyong sumagot sa mga katanungan? Yes, Arjapin. Itaas ang kanang kamay. Magaling. So, itaas natin ang ating kanang kamay or left na hand down, sabi ni Sharon. At pangatlo, ano ang gagawin ninyo kapag meron tayong pangkatang gawain? Yes, Jonalyn. Mag-cooperate po, teacher. Magaling. So, dapat kayo mag-cooperate sa inyong mga kaklase kung meron tayong pangkatang gawain. Ngayon, mga mag-aaral, ay meron akong kwento na ipapahagi sa inyo. Gusto niyo bang makinig ng kwento? Okay. So, bago ako magsisimula sa kwento na aking ibabahagi ngayong hapon na ito, may tanong muna ako. Nakakakita na ba kayo ng kuneho? Opo. O gaano kaliit ba ang kuneho? Samantha? Sakto lang po. Okay. So, ano-ano ang mga kulay ng kuneho na iyong nakikita? Samantha? Okay. Inapoy gray, sabi ni Sharon. So, ngayon, ang main character ng ating kwento ngayong umaga ay ang isa kuneho. So, ang pamagat ng ating kwento ngayong hapon na ito ay ang komunidad ni Kuneho. So, nakarinig na ba kayo ng kwento na ito, mga bata? Hindi pa. So, ngayon, ating talakayin ang kwento tungkol sa komunidad ni Makinig kayo ng mabuti ha, kasi pagkatapos ito, mayroon akong mga katunungan at kung sino ang makakasagot ng ating mga tanong ay may matatanggap na regalo ikan. Galing sa akin. Si Puting Kuneho ay nakatira sa maliit na kayumanging kulungan. So, asa siya nakatira? Maliit at kayumanging kulungan. Ano ang kayumanging sa English? Brown. Magaling. Hindi pa siya nakalabas kahit minsan, kaya kinagat niya ng kinagat ang isang bahagi ng kanyang kulungan upang makalabas at lumasyan. Ayos! Makakalabas na ako! Ang pasiglang sabi ni Kuneho.
Umalis kaagad si Kuneho at nakita niya si Pulang Manok. Sino ang kanya nakita? Si Pulang Manok. Manok. Sabi ni Kuneho, "Hoy, Manok, mamasyal ako. Gusto mo bang sumama?" Ang tanong ni Kuneho. Sabi naman ni Manok, "Oo naman." Ang masayang sagot ni Manok. Saan? Tanong nito. Mamaya ka na magtanong. Halika na. Inaanyaya ni Kuneho. Habang sila ay naglalakad, nalaanan nila ito ang isang parke na kulay dilaw. So, sa ilang nalabyan? Kulay dilaw. Parke nga kulay Dilaw. Saan ang kulay dilaw in English, mga bata? Yellow. Oh, magaling. So, ana si Kuneho. Tingnan mo, Manok, ang saya-saya ng mga bata na naglalaro. Dali, laro tayo. Ang sabi ni Kuneho. Sabi naman ni Manok, "Uy, Kuneho, huwag, baka huliin tayo." So, naglaro ba sila sa parke? Wala. Ay, mahadlok sila nga. Nakapagod. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nakita nila ang kulay dalandan na pusa na tapat ng asul na tindahan at palengke. So, sino ang kanilang nakita? Pusa. Pusa. Ano yung color sa pusa? Dalandan. Dalandan. Ano ang dalandan? Ano sa na sa English? Green. Oh, dahil dito si green na pusa sa mga tindahan. Color? Blue. Tindahan. Asul. Bukod sa maraming tao, may mga isda, gulay, karne at prutas pa na itinitinda. Niyaya nitong mamasyal at sumama naman ito sa kanila. So, kinsa ang kanilang niyayang mamasyal? Pusa. Si Pusa. Niyaya nila. Nakaagaw pansin sa kanila ang malaki at kulay berdeng gusali. Unsay kulay sa gusali nila nakita? Berde. Ano ang bird in English? Green. Green. Ito pala isang ospital. Wow! Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Katayong na gusali. Ang namamaghang sambit ni Kuneho. Unsay lang nakita? Gusali nga? Ano ba ito siya? Hospital. So, may nakita pa silang doktor at nurse na kararating lamang. So, kinsa lang nakita dito sa hospital? Doctor of nurse. Doctor of nurse. Nang madaanan nila si Asong Itim, niyaya nila itong pumunta sa kanilang bahay upang mamasyal. Pumayag naman si Aso kahit ngayon pa lamang siya nakakakita ng mga ito. So, kinsa lang nakita? Aso. Kasi color sa aso? Itom. Itim. So, sabi ni Aso, "Itim, yehey! May bago na akong kaibigan." Nakarating na sila sa lugar kung saan nakatira si Asong Itim. Ito ay isang istasyon ng pulis. So, asan nakatira si Asong Itim? Sa istasyon ng pulis. Istasyon ng pulis. Hinahayaan ni Asong Itim ang mga kasama niya na samahan siya sa kanyang kulungan. Ngunit, ayaw nila dahil gusto nilang sulitin ang araw na mamasyal. So, nisulod sila sa police station? Wala. Kaya ganahan man sila mamasyal. Nakaramdam sila ng gutom dahil tanghali na. Nagkasundo sila na
maghanap ng pagkain. So, nandito na sila dito yung pagkaon, pero wala ko na dito yung pagkaon, kaya simbahan mo na dito. Nakita nila sina baboy at kalapating kumakain ng carrots. So, sila nakita? Baboy. Si baboy o si Kalapati. Yung sila kitaon. Carrots. Carrots. So, isda at mais. Ano pa? Isda at mais. Kaya lumapit sila kaagad at nagpaalam na magkikain. So, sabay silang kaon ni baboy o kalapati. Sila, kaibigan baboy, kalapati. Pwede to, kung ba kami makakain? Gutom na kasi kami eh. Tanong ni Rodrigo. Oo naman, sige. Pagsaluhan namin ito at sagot ni baboy. Nabusog na silang lahat, kaya nagpasya silang dumaan muna sa isang mall bago sila umuwi sa kanilang tahanan. So, asa sila ni Hapit? Mall. Mall. So, sumama sila kalapate at baboy sa kanila upang makita ng iba pang mga lugar. So, tignan ninyo, kulay dilaw ang mall na iyon. Ang sabi ni baboy. So, sa color sa mall? Dilaw. Sabi ng dilaw sa English? Yellow. Very good. Pumunta sila sa gilid ng mall. Gusto ko sana pumasok doon, kaya lang baka magkagulo. Ang sabi na nag-alilangan ni Kuneho. Huwag na Kuneho, kasi kapag ginawa natin yun, pwede tayong mapahama. Ang sabi naman ni Kalapati. May itim na van ang huminto sa tapat nila, kaya mabilis silang umalis. Ngunit naiwan si baboy dahil mabagal itong maglakad. Dinapot siya ng dalawang lalaki. Nagpalingon sila nang marinig nila ang ingay ni baboy. Binubuhat na pala si baboy at mag-isasakay na sa van. So, isa itong kidnap si baboy. Asaw ka siya isulod? Sa van. Sa van. Lumipad kaagad si Manok at Kalapati para saluhan si baboy. Tinungkay kanina Kalapati at Manok ang ulo ng dalawang lalaki. Aray! Aray! Ang sigaw ng dalawa. Nang siya ay makawala. Kumuri pa sila ng takbo. So, ituwak ni kasi gatuwak si Kalapati ang Manok. Ituwak nila tuwak ka. Tao na nagkawat ni baboy. Nang makalayo, nagpahingan muna sila sa isang malaking puno. Sinabi ni Pusa na kung hindi nila napansin ang ingay ni baboy, malamang isa na siyang lechon. Kinabukasan, nagpasalamat naman si baboy na hindi siya nag-atubiling tumulong sa kanila. So, asa sila nagpahulay? Ilalim na malaking puno. So, nagkuhan sila nga, may ragyong gahilang natunggat si baboy. Kaya kung dili pa to, naimo na siya? Lechon. Okay. Alam mo, baboy, hindi naman sukatan kung gaano katagal ang pagkakaibigan ng mga tao o hayop. Tandaan mo na lahat tayo dapat halagan ang isa't isa. Kaya hindi ka namin pababayaan sa ayot ng aming makakaya. Ang pagmamalaki ni Kuneho. Habang abala sa pagkwento, natanaw ni Kuneho ang papalubog na araw.
sabi ni Kuneho. So, napagkasunduan nila, babalik na sana sa kanilang bahay, maliban kay Musa. Gusto niya mapaiwan upang maghanap ng bagong mga ngalaga sa kanya. Sina Manok at Kuneho naman ay dumaan sa isang kalye upang mas madaling makahuli. So, si Manok o si Kuneho kay niya, naglahi sila o dalan, pero makauli sila silang laing kalye. Tapos si Baboy o si Kuanpod, si Kalapati, sila po'y nagbuwan. Habang papauwi ang dalawa, nagkwentuhan sila na hindi raw nila makakalimutan ang lugar na mapuntahan nila. Maganda pala ang ating komunidad at malinis pa. Hindi lamang ang mga tao makikinabang, kung malinis pa, pati na din tayo, diba? Ang tanong ni Manok kay Kuneho. Napadaan sila sa isang berdeng paaralan. Hoy Kuneho, tamang-tama, papasok tayo dahil mayroon na tayong natutunan. So, asa sila nilagay? Paaralan, teacher. Paaralan, berdeng paaralan. Tama ka, Manok. Ngunit, hindi tayo nababagay diyan. Kaya, umuwi na lang tayo ang kahinang tugon ni Kuneho. Hinamon ni Kuneho si Manok na banggitin ang lahat na lugar na kanilang napasyalan. Kung totoo bang hindi niya ito nakakalimutan, ngunit dalawa lamang ang kaniyang naalala. So, napayuko lamang si Manok dahil nahihiya siya kay Kuneho. Kay duha raman ka lugar ang iya, hinungdungan sa ilang ibang atuan-anan. Gusto rin malaman ni Manok kung may natatandaan si Kuneho sa mga lugar na kanilang pinupuntahan. Kaya sinabihan na si Kuneho na isa-isa ng mga iyon. Sinumulan naman banggitin ni Kuneho sa mga lugar at nagpangha si Manok sa galing ni Kuneho. So nakapangha si Manok kasi na aalala pa ni Kuneho ang mga lugar na kanilang pinuntahan. Matatanaw nila ang bahay ng kanilang mga amo. Nakikita nila ang mga babae at lalaki na nagwawalis at naglilinis sa health center malapit sa kanila. So dumaan sila roon na hindi namalayan ang mga tao nagtatrabaho. So asa din nanilig ang ilang mga amo sa Health Health center. center. So, dito dahil sila magpulapit sa health center. Kakarating lamang ni Kuneho nang dumating din ang kaniyang tagapagpangalaga. Pagbaba nila mula sa sasakyan, kaagad nila ito nilapitan dahil nakita nila na nasa labas ito. Inampot at niyakap ng kanyang amo si Kuneho. Binilhan pa siya nito ng kanyang amo ng bagong bahay. So, unsay bagong ipalit sa amo ni Kuneho? Bagong bahay. Bagong bahay. Dito na niya inilalagay si Kuneho at tuwa si Kuneho dahil wala na siyang rehas tulad ng dati. Nang wala na ang mga amo, patalon-talon siya sa labas ng kulungan. Masaya siya dahil natupad ang gusto niyang makapagmas
siya sa Diyos dahil magbabait ang mga mangangalaga sa Kanya. So, diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong hapon. Ngayon, meron akong katanungan na gusto itanong sa inyo. So, sino yung gusto makalabas sa kanyang kulungan? Yes, Samantha! Si Conejo, teacher. Magaling! Sige, may premyo ka sa akin pagkatapos ng klase. Ngayon, pangalawang tanong. Anong lugar ang una nilang nakita ni Manong? Sino ang makakaalala? Anong lugar ang unang nakita ni Conejo sa nag-ating Manong? Sige. Sa parking. Magaling! Sa parke. Ang parke ang una nilang nakita lugar. Ang pangatlong tanong. Tama ba na tinulungan nila si Baboy at bakit? Sige, Ardabe. Kasi po hindi sa lahat ng oras sila lang may kailangan tayo din po. Ay tayo din po nila tayo tulungan. Magaling! Pangapat na tanong. Ano-anong mga lugar o istruktura ang kanilang nakita? Yes, RM? Una, simbahan, hospital, mall, paralan, police station. Magaling! So, natatandaan ba ni RM ang mga lugar na kanilang pinuntahan? At panglima o panghuli na katanungan, bakit nila nagustuhan ang kanilang lugar o komunidad? Yes, Sharon! Dahil malilinis, teacher. Malinis. Magaling. So, nagustuhan nila ang kanilang komunidad dahil malinis ito at friendly pa ang mga tao nga or mga hayop na nagtuyo sa ilang komunidad. So, ngayon class, alam niyo ba na ang ating kwento ngayong hapon na ito ay may kinalaman sa ating bagong paksang aralin ngayong hapon? Ngayon, sino ang makakakula or may ideya sa bagong leksyon or paksang aralin natin sa hapon na ito? Yes, Jonah! Ano sa tingin mo ang bagong paksang aralin natin sa hapon na ito? Okay, Sharon. Si Sharon daw. Iba't ibang struktura. Struktura? Okay. Si Sharon ay tama. Pero, may kulang. Iba't ibang institusyon na bumubuo sa komunidad. Ano nga ang paksa natin ngayong hapon na ito? Iba't ibang institusyon na bumubuo sa komunidad. Okay. So ngayon, bago tayo magtatalakay sa ating leksyon, basahin muna natin ang ating layunin. Okay, pakibasa ng sabay-sabay. Layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay nasa kanain. Matutukoy ang iba't ibang institusyon kung saan na nabubuo sa komunidad. B. Mabigyang halaga ang mga gawain ginagawa ng iba't ibang institusyon sa komunidad. At C. Maipapakita ang pagkakaiba ng bawat institusyon sa komunidad sa pamamagitan ng pag-ulit base sa deskripsyon na ibigay. Okay. Ngayon, bago natin tatalakayin ang ibang institusyon, atin munang basahin kung ano nga ba ang institusyon. Okay? Sharon, pakibasa. Ang mga institusyon ay gumagabay sa kilos ng mamamayan. Ibinibigay nito ang ating mga
Tahanan. Ito ang nagsisising tahanan ng bawat pamilya. Pinamunuan ito ng mga magulang. So, ang tahanan ni ay pinamunuan ng magulang. Ngayon naman, meron ako larawan dito. Ano ang nakikita mo sa larawang ito? Paaralan. Paaralan. Magaling. So, ano ang meron sa paaralan? Mayroong estudyante at Guro. guro. So, atin na itong basahin. Paaralan. Dito inuubog ang kaisipan ng mga bata o mag-aaral. May mga guro at tiyagang nagtuturo dito. Magaling. At ito namang pangatlong larawan. Ano ang nakikita mo dito, Ardabe? Parke mo. Parke. Nakapunta na ka na ba ng parke? Ardabe? Saan parke ka nakapunta? Doon po sa Boulevard. Sa Boulevard. Magaling. Atin niya basahin kung ano ang libangan o parke. Nasabay-sabay? Puok, limbangan o parke. Dito naglalaro ang mga bata nais maglibang. Okay, so, sa po, libangan o parke daw, diyan naglalaro ang mga batang gustong malinaw. Ngayon, dito sa pang-apat na larawan, ano ang nakikita mo dito, Jaya May? Magaling. Nakapunta ka na ba ng simbahan, Jaya? Ano ang nakikita mo sa simbahan? Nakakita si Jaya na simbahan daw. At nakakita siya na maraming tao doon. Okay, pakibasa nga kung ano ang simbahan. Jordaline? Simbahan. Dito sa kasamang manalangin ng mga tao, ito rin ang namumuno sa panlilyon ay iba't ibang simbahan ang maaari natin makita sa isang komunidad, katulad ng mosque, kapilya o templo. Salamat sa pagbasa, Jordaline. Ngayon, sa panglima nating larawan, ano ang nakikita mo dito, RM? Sali. City Hall dito. Saan itong City Hall mo makikita? Saan lugar? Sa Dipolo. Dito sa Dipolo. So, ano nga ba ang bahay pamahalaan? Sige nga, basahin mo nga, Sharon. Bahay pamahalaan, sila ang namamahala ng kaayusan, katahimikan at kapayapaan sa komunidad. Sa pamumulo ng kapitan kasama ang mga kagawaran, ipinapatutupad. Okay. So, sila ang bahay pamahalaan daw ang nagmamahala sa kaayusan at katahimikan o kapayapaan ng ating komunidad. Ngayon, dito sa pang-anim na larawan, ano ang nakikita mo dito? Wendelsa. Palengke po. Magaling. So, ano ang meron sa palengke, Wendelsa? Mga gulay po at prutas. Okay, so dito nabibili ang mga may gulay, mga prutas at isda. Okay, pakibasa nga kung ano ang pamilihan, RM. Pamilihan. Dito tayo namimili ng pangunahing nating pangangailangan. Salamat sa pagbasa, RM. Ngayon, dito sa pang-pito na larawan, ano ang nakikita mo sa larawan na ito? Ano ang meron sa hospital? Bahay pagamutan. So, sabi ni Yana, ito ay bahay pagamutan. Dito, pumupunta ang mga tao may sakit. Sige nga, basahin nga natin ang description ng hospital o health center na sabay-sabay. Hospital o Health Center. Dito pumupunta ang mga tao upang magpakonsulta at magpagamot ng kanilang karamdaman. Ang Hospital o Health Center
Okay, so ito ay isang police station. So ano nga ba ang meron sa police station? Makibasa nga police station. Dito namamalagi ang mga police na siyang nangangalaga sa ating Pilipinas. Okay, salamat sa pagbasa. So, sa police station daw, dira namamalagi ang mga police at sila ang nangangalaga sa ating kalikasan. So, bakit nga ba mahalaga ang papel na ating ginagampanan ng ating institusyon? Basahin nga natin ito na sabay-sabay. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga institusyon sa ating komunidad sapagkat ito ang tumutulong na pamamana ang ekonomiya ng komunidad at ito ang bumubuo ng ating pagkatao. So, napakahalaga pala na papel na ginagampanan ng bawat institusyon sa ating komunidad, mga mag-aaral, dahil sila ang tumutulong upang mapaganda ang ating ekonomiya at may kapayapaan ng ating komunidad. Ngayon, natutunan ba kayo sa ating diskusyon ngayong hapon? Ito mga mag-aaral? Okay. So, kung sa gayon ay magkakaroon tayo ng gawain. So, sa mga mag-aaral na nakaupo dito, kayo ang grupuan at sa mga mag-aaral na nakaupo doon ay sila yung grupo. Ang gagawin ninyo ay pakibasa nga ng sabay-sabay. Ginuhit ang institusyon base sa deskripsyon na iyong napili. So, may isang representante na pupunta dito sa unahan at pipili ng papel na may naglalaman ng description ng iguguhit ninyong institusyon. Ngayon, bago ang lahat, atin munang basahin ang rubrics ng ating pangkatang gawain. Pakibasa natin sabay-sabay. Rubrics, mga criteria, huwag kang malikhain, PowerPoints, lubos na ipamalas ang pagkamalikhain sa pagguhit. 3 points. Hindi gaano magiging malikhain sa pagguhit. 2 points, wala na ipamalas na pagkamalikhain sa pagguhit. Pamamahala ng oras. 4 points, ginamit ang sapat na oras sa paggawa ng gawain at nagdagdag ito bago sa tamang oras. 3 points, ginamit ang oras na itinakda at ibigay ito sa tamang oras. 2 points, hindi handa at hindi tapos sa gawain. Kawakuan, 4 points, ang book ay ginuhit ng institusyon base sa deskripsyon na napili. 3 points, hindi gaano ang book ang ginuhit ng institusyon sa deskripsyon na napili. 2 points, hindi ang book ang ginuhit ng institusyon base sa deskripsyon na napili. Kalinisan, 4 points, malinis na malinis ang pagkaguhit. 3 points, di gaano malinis ang pagkaguhit. 2 points, marumi ang pagkaguhit. So, malinawanag ba tayo sa ating rubrics, mga bata? Opo, So, teacher. ito ang basihan sa pag-grade ko sa inyong pangkatang gawain. So, sino ang representante dito sa group 1? Okay, sa group 2 naman. Okay, group 1. Pwede nyo bang basahin kung ano ang inyong napili? Lugar na dalaman sa tao may mabibigat at karamdaman. Okay. Sa group 2 naman, ano ang inyong napili? Pwede nyo bang basahin? Ito ay isang bahay na pinatutunan natin ang Okay. So,
nangyayari sa ating komunidad.